magandang araw! Si Miss Jen po ulit ito at andito po tayo ulit sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Isang panibagong kwento na naman ang siguradong magpapakilig sa ating lahat ngayon ang ating pag-uusapan. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners dyan, no? Na nag-aabang araw-araw. Minsan nga meron pang mga nagme-message sa akin kung meron ba daw pong upload. Ayan po, lagi po nating pinagsisikapan na araw-araw po tayong makapag-share ng stories sa inyo dahil alam po namin na bahagi na po ng araw ng marami sa inyo dyan ang makinig ng mga kwento ni Miss J. Kaya naman po, nagsisika po tayo na araw-araw makapag-upload, ano? At kaya nga babati na tayo ngayon. Hi dyan kay Ma'am Yam Daria from Singapore, to Jovi Lambino, to Geraldine 20, to Ma'am Synth 40, to Ma'am Jonah Castro, and to Angel Angela Coba, also to Diana Agbayani. Nakakawala daw ng pagod ang boses ni Miss Jen. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapa-shoutout din po si Ma'am Venice at Atseg from Oman. Ayan, maraming salamat. And also to Norma Rebanal from Kuwait. To Mary Rose Chavez from Hong Kong. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon nga ay pag-uusapan naman natin ang isang nakakakilig na storya na isinulat ng ating isang paborito ring manunulat dito sa mga kwento ni Miss J. At ito nga ang isinulat na kwento ni Miss Josa. At ito po ang kwentong pag-ibig ni Charmaine at ni Nolan. Kaya naman kung kayo'y handa ng makinig dyan, aba ay tumutok na. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa tamang paraan. Pero maaari pa rin itong magkaroon ng masayang wakas. Ate, hindi na ba tayo masusundan nito ni Victor sa Maynila? Nag-aalalang tanong ni Charmaine sa ate Vanessa niya. Hindi na siguro. Kung makarating man siya dito, malaki ang Maynila. Mahihirapan siyang hanapin tayo. Kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Sagot pa nito. Ay, sana nga. Ayoko nang bumalik sa kanya, ate. Ginagap niya ang kamay nito. Hinding-hindi na. Tumawid na tayo. Banda doon pa raw yung sakayan nung address na binigay ng kaibigan ko. Sige, ate. Mula sa Nueva Ecija, ay lumuwas sina Charmaine at ang kanyang ate Vanessa sa Maynila para takasan ang mapang-abuso nitong partner. Wala na silang kamag-anak na mapupuntahan, kaya sa isang paupahan sa Pasig na inirekomenda ng kaibigan sila pupunta. Patawid na sila nang may paparating na sasakyan. Ate! Sigaw pa ni Charmaine. Nagulat ang ate niya at agad siyang hinila papalayo. Ngunit huli na ang lahat. Natumba at paupo na bumagsak sa kalsada sina Charmaine. Dali-dali namang bumaba ang driver ng kotse matapos itong magpreno. Diyos ko po! Ayos lang ba kayo mga iha? Pasensya na, hindi ko kayo napansin! Apologetic na sabi pa ni Mr. Manuel Alonto, isang mayamang senior citizen. Ayos lang po kami. Ah! Daing pa ni Charmaine nang subukan niyang tumayo at makaramdam siya ng kirot sa kanyang hita. Mukhang ikaw yung napuruhan. Nag-aalalang sabi pa ni Vanessa sa kanyang kapatid. May gasgas ka din, ate. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay nag-aalala siya nang makitang may sugat sa palad at siko ang kanyang ate. Ang mabuti pa ay sumakay kayo sa kotse ko mga iha. Dadalhin ko kayo sa ospital. Saad pa ng matanda. Naku, wala po kaming pambayad sa ospital, wag na po. Umiiling na tanggi pa ni Charmaine. Huwag kang mag-alala, iha. Sagot ko ang pagpapagamot sa inyo. Dahil ako yung nakadisgrasya sa inyo. Sumakay na kayo. Nagkatinginan ang magkapatid. Pagkatapos, ay sumakay na rin sila sa kotse. Bukod sa nag-aalala sa isa't isa, alam nila na may katwiran ang sinabi ng matanda. Sa ospital, pagkatapos lapatan ng first aid at sumailalim sa mga tests, ay inilipat sa isang private room si Charmaine at ang ate niya. Naku, mukhang mamahalin po yung kwartong ito. Ayos lang naman po kami ni Ate Vanessa. Pwede na po kaming umuwi.
Nahihiyang sabi pa ni Charmaine kay Don Manuel. Hindi sila sanay sa karangyaan na nakikita sa silid na kanilang kinaroroonan, kaya hindi sila mapakaling magkapatid. Oo nga po, galos at kaunting pilay lang naman po yung natamo namin. Segunda pa ni Vanessa. Kailangan nating makasiguro mga iha. Hayaan nyo na at wag na kayong mag-alala dahil wala naman kayong babayaran. Nakangiting saad pa ng Don na nakaupo sa upuan sa pagitan ng hospital bed ng magkapatid. Maraming salamat po. Nakangiting saad pa ni Charmaine. Oo nga pala, hindi ko pa alam ang mga pangalan nyo. Ako po si Charmaine at eto naman po yung aking ate Vanessa. Magalang na pakilala niya. Nice to meet you, Charmaine at Vanessa. Pwede niyo akong tawaging Lolo Manuel. Saan nga pala kayo papunta ng ganitong oras? Bakit kayo may mga dalang gamit? Usisa pa sa magkapatid. Galing po kami ng probinsya. Papunta po kami ni ate sa uupahan po naming bahay dito sa Pasig. Sagot pa ni Charmaine. Ganun ba? I hope you don't mind pero bakit alanganing oras yung biyahe nyo? At tanging mga bag lang yung dala nyong mga gamit. May problema ba? Tanong pa ng Don dahil napansin ito na mukhang may pinagdadaanan ang magkapatid. Ang totoo po niyan, may tinakasan po kami sa probinsya. Kaya po kami biglang napaluwas ng Maynila. Wala po kaming kamag-anak na mapupuntahan. Mabuti na lang po may nahanap na maliit na kwartong paupahan ng kaibigan ni ate dito sa Pasig po. Mahabang kwento pa niya sa matanda. Wala na kayong ibang matutuluyan? Nagkatinginan ang magkapatid bago sabay na tumango. Napabuntong hininga si Don Manuel. Kung ganon, may imumungkahi ako. Pwede kayong makitira na muna sa bahay namin. Pwede ko rin kayong tulungang makahanap ng trabaho. Nakangiting suhestyon pa ng Don. Nakakahiya naman po. Saad pa ni Vanessa. Tama po si ate. Nakakahiya naman po kung makikitira kami sa inyo. Ngayon niyo lang po kami nakilala eh. Nararamdaman ko naman na mabuti kayong taong magkapatid. Gusto ko ring makabawi sa pagkabangga ko sa inyo. Kaya pumayag na kayo. Giit pa ng matanda. Nagkatinginan si Charmaine at ang kanyang ate Vanessa. Akmang magsasalita na sana ang dalaga nang biglang pumasok sa pinto ang dalawang humahangos na lalaki. Napaangat ng tingin si Charmaine. Bumungad sa kanyang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Matalim ang mga mata nito at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang kinabahan. Lolo, ano pong nangyari sa inyo? Saad ng lalaking nakasuot ng suit. Nasaktan po ba kayo? Segunda naman ng lalaking kaswal lang ang damit. Dumiretso ang mga ito kay Don Manuel. Ayos lang ako mga apo. Ang mga dalagang ito ang nasaktan ng dahil sa akin. Tugon ito sa mga bagong dating. Doon lang napatingin ang dalawang lalaki, kina Charmaine at Vanessa. What happened? Bakit po kayo nagmamaneho, Lolo? This oras pa ng gabi. Sa lubong ang kilay na tanong pa ng lalaking nakasuot ng suit at may dalang suitcase. Pinag-alala mo kami, Lolo. Alam mo bang galing pa sinulan sa hearing ng kliyente niya? Napatakbo kami nang malaman namin na nasa ospital ka daw. Dagdag pa ng isang lalaki. Pasensya na mga apo, hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong mag-stroll na muna. Kaso, nakadisgrasya pa ako. Napakamot sa ulo si Don Manuel. Oo nga pala, ito nga pala sina Charmaine at Vanessa, mga iha. Sila naman ang mga apo ko, sina Nolan at Noah. Pakilala nito sa kanila. Nang bumaling ang tingin kina Charmaine ng dalawang lalaki, ay lalo siyang nakaramdam ng kaba. Masyado kasing malakas ang aura ng mga ito, lalo na ang ipinakilalang nula ni Don Manuel. Hi. Nahihiyang bati pa ni Charmaine. Pasensya na sa disgrasyang nangyari sa inyo. Bukod sa hospital bills, ay babayaran namin kayo para sa danyos. Formal na saad ni Nolan. Mabilis na umiling si Charmaine. Hindi na kailangan. Maayos naman na kami. At saka sinagot naman na ng lolo nyo ang pagpapagamot sa amin. Meron na rin kaming napag-usapan mga apo. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Kunot noong tanong pa ni Nolan. Inalok ko sila na tumirapan samantala sa bahay natin. What? Hindi pa po kami pumapayag sa alok ng lolo nyo.
Utal na saad pa ni Charmaine pagkakita sa reaksyon ng dalawang lalaki. Lalo na ni Nulan na halos magdikit na ang mga kilay. Lolo, you can help them pero sa ibang paraan. Hindi nyo pa po sila lubos na kilala. Kaya hindi kayo pwedeng magtiwala kaagad. Anito. Huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming balak na ipagsiksikan yung mga sarili namin sa bahay nyo. Komento pa ni Vanessa. Tama po si ate. Sapat na po sa amin na ipinagamot nyo kami, Lolo Manuel. Wala po kaming balak na samantalahin kayo. Nginitian niya ang Don. Hindi. Pinal na ang desisyon ko. Gusto ko kayong tulungan. Bago lang kayo dito sa Maynila. Hindi nyo pa kabisado ang mga pasikot-sikot dito. Baka mapano pa kayo. Giit pa ng matanda. Pero Lolo, hindi na naituloy ni Nulan ang pagtutol nang itaas ni Don Manuel ang kamay nito. Enough! May dahilan siguro kaya nagtagpo ang mga landas natin. Hayaan niyo ako na tulungan at protektahan kayong magkapatid. Nakangiting tinignan nito sina Charmaine. Kaya lang po, Lolo Manuel, ayaw po namin ng gulo. Saad pa ni Charmaine habang pinipilipit ang mga daliri. Pasimple din niyang tinignan si Nulan. Huwag niyong alalahanin ang aking mga apo. Matanda na ako pero ako pa rin ang batas sa bahay namin. Kaya ako ang masusunod. Ang mabuti pa po, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka na rin, Lolo. Malalim na po ang gabi. Aya pa ni Noah sa kanyang abuelo. Mauna na kayo ni Lolo sa kotse, kuya. Wika pa ni Nulan. Okay, let's go, Lolo. Iginiya na ito ni Noah palabas. Isa lang ang gusto kong sabihin. Kung nakuha niyo man agad ang tiwala ng lolo namin, huwag niyong isipin na ganun din kami. Isang maling galaw lang at ako mismo ang magpapalabas sa inyo sa bahay namin. Babala nito pagkaalis ng kuya nito at abuelo. Hindi napigilan ni Charmaine ang sarili. Bago pa makapag-react ang ate niya, ay naunahan na niya ito. Mawalang galang na po. Pero gaya ng sinabi namin kanina, wala kaming planong samantalahin si Lolo Manuel. Bago pa siya makabalik dito sa ospital, bukas wala na kami dito. Matapang na saad niya. Nakita ni Charmaine ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Nulan. Para bang hindi nito inaasahan na may lakas siya ng loob na sagutin ito. Sandali siyang tinitigan ng binata bago ito tumalikod at naglakad palayo. Aba, ang tapang ng kapatid ko ha. Panunodyo pa ni Vanessa. Nakakainis kasi siya ate. Halata naman na hinuhusgahan niya yung pagkatao natin. Hayaan mo na, tanggapin na lang natin na ganyan talaga ang ibang mga mayayaman. Oo nga, di katulad ni Lolo Manuel na mabait. Mukhang hindi sa kanya nagmana yung mga apo niya, no? Lalo na yung Nula na yun, pinaglihi ata sa sama ng loob. Tama na yan, ang mabuti pa matulog na tayo. Para mamayang umaga makaalis ka agad tayo dito sa ospital. Okay ate, good night. Sana maging maayos na ang lahat ng paglipat natin dito sa Maynila. Nahiga na si Charmaine saka humarap sa gawi ng kapatid. Ipagdasal natin yan. Good night. Kinumutan siya ni Vanessa bago ito nahiga sa kabilang hospital bed. Nakangiting ipinikit ni Charmaine ang mga mata. Inagahan ng magkapatid ang gising para hindi sila abutan ni Don Manuel. Pero dahil may kailangan pang bayaran ay hindi sila kaagad na-discharge. Paano yan ate? Kapag binayaran natin yung mga natitirang bayarin, mauubos yung perang naipon natin. Nag-aalalang turan pa ni Charmaine. Kasalukuyan silang nasa resepsyon ng ospital para sana magpa-discharge na. Oo nga eh, kaya lang kailangan na nating makaalis para hindi na tayo maabutan dito ni Lolo Manuel. Saad pa ni Vanessa. Anong gagawin natin ate? Bago pa makasagot ang ate niya, sa tanong na yon ay naabutan na sila ni Don Manuel. Kasama nito ang dalawang apo. Hala, ate, ayan na sila. Bulalas pa ni Charmaine. Oh, saan kayo pupuntang magkapatid? Huwag niyong sabihin na balak niyong umalis nang hindi ko nalalaman. Tanong pa ng Don. Nagkatinginan sila ng ate niya. Sorry po, Lolo Manuel. Ayaw na po kasi sana namin na abalahin pa kayo. Nahihiyang tugon niya dito. Hindi kayo abala, okay? Sige na, sumama na kayo sa akin. Si Noah na ang bahala sa bill nyo. Ikaw naman Ulan, kunin mo na mga gamit nila. Baling nito sa apong seryosong nakatingin kay Charmaine. Naku, wag na po.
Kaya naman po naming bitbitin yung mga bag namin. Mabilis na pagtutol niya. Mabuti naman kung ganun. Let's go. My time is so precious. Masungit na saad pa ni Nulan bago ito naglakad paalis. Pinigilan ni Charmaine ang sarili na mag-react. Wala nang nagawa ang magkapatid kundi ang sumama sa mga alonto. Habang nasa biyahe sila, ay si Don Manuel lang ang nagsasalita. Ilang na ilang si Charmaine dahil katabi niya sa upuan si Nulan. Namangha si Charmaine nang pumasok sa isang napakalawak na bakuran ang magarang kotseng sinasakyan nila. Dito po kayo nakatira? Tanong niya habang nakatingin sa malawak na bakuran. Oo, iha. At simula ngayon, dito na rin kayo titira. Nakangiting sabi pa ni Don Manuel. Nandito na tayo. Anunsyo ng nasa driver's seat na si Noah. Naunang bumaba ang mga ito. Hinintay ni Charmaine na makababa si Nulan para makababa na rin siya. Sa malas ay inatake siya ng kalampahan. Kaya sumabit ang kanyang paa. Mag-ingat ka nga. Masungit na saad ni Nulan. Agad siya nitong nasalo kaya hindi siya bumagsak. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya mawari kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabuti na lang ay agad naman siyang nakabawi. Salamat. Utal niyang sagot dito. Marahan niya itong itinulak palayo sa kanya. Charmaine, ayos ka lang ba? Tanong pa ni Vanessa na agad lumapit sa kanya. Oo ate. Pumasok na tayo. Nagpahanda ako ng makakain. Very welcoming, nangiti na aya pa ni Don Manuel. Nako, nag-abala pa po kayo. Hindi na natapos ni Charmaine ang sasabihin nang malakas na tumunog ang tiyan niya. Nahihiyang napatingin siya sa katabing sinulan. Seryoso pa rin ang mukha nitong nauna na pumasok sa mansyon. Mas lalo silang namangha nang makita ang loob nun. Grabe ate, ngayon ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Mukhang mahalin lahat ng gamit dito. Bulong pa ni Charmaine kay Vanessa. Oo nga tama yung kutob ko. Hindi sila basta-bastang tao. Kaya ganun na lang manghinala sa atin yung mga apo niya. Nang marating nila ang dining area, ay napanganga sina Charmaine sa dami ng pagkaing nakahain sa mesa. Welcome and feel at home, Charmaine at Vanessa. Nakangiting sabi pa ni Don Manuel. Para naman pong may fiesta sa dami ng pagkain. Alanganing sabi pa ni Charmaine. Natawa naman ang Don sa kanya. Have a seat. Let's eat. Kumain kayo ng marami, ha? Salamat po. Nagkatinginan silang magkapatid bago at tubiling na upo. Halos hindi malunok ni Charmaine ang kinakain sa sobrang pagkailang. Katapat niya kasi sinulan. Habang kumakain ng lahat ay bigla itong nagsalita. Lolo, sigurado ba talaga kayo sa desisyon niyo? Napahinto silang lahat. Dahil hindi ako kumbinsidong dapat silang manatili dito. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. At doon niya napagtanto na hindi magiging madali ang pananatili nila sa mansyon. Pwede naman po kaming umalis ni ate. Kung ayaw niyo talagang nandito kami. Mahinahong sabi pa ni Charmaine matapos makabawi sa pagkabigla. No! Hindi kayo aalis, mga iha. Pagdidiin pa ni Don Manuel. Kung ayaw po ng mga apo niyo na nandito kami, ayaw po naming maging dahilan para magkaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan. Saad pa ni Vanessa. Huwag natin yung pag-usapan sa harapan ng pagkain. Nulan, kumain ka na muna, okay? Sabi pa ni Noah sa kapatid. Fine kuya, pasensya na lolo. Hinging pa umanhin ni Nulan saka ipinagpatuloy ang pagkain. Iniwasan na lamang ni Charmaine na mapatingin sa gawi nito. Kahit ramdam niya ang paninitig ng lalaki. Pagkatapos kumain ay kinausap ni na Charmaine si Don Manuel. Hayaan niyo na lang po kaming umalis. Para po hindi na magalit sa inyo mga apo niyo. Hiling pa ni Charmaine. Huwag niyong alalahanin ng apo kong sinulan. Stricto at seryoso lang yon. Pero mabait talaga siya. Sadyang may trust issue lang. Nakangiting saad pa ng Don. Napayuko na lamang si Charmaine. Trust issue? Ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon niya nun? Tanong niya sa kanyang isipan. Ang mabuti pa po, pagtatrabahuan po namin yung pananatili namin dito. Suhestyon pa ni Vanessa. Oo nga po, magaling pong magluto yung ate ko at ako naman po, masipag po akong maglinis. Pagbibida ni Charmaine. Hindi na kailangan mga iha. Marami ng katulong dito sa mansyon. Akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo, okay? Ituring niyo akong tunay niyong lolo.
Humanda sa akin ang dalawang yon kapag binuli kayo. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ng matanda. Maraming salamat po. Kahit hindi niyo po kami lubos na kilala, nagtiwala na po kayo kaagad sa amin. May lola na po kami ngayon ni ate. Sayang po wala na yung lola namin kaya wala kaming mairereto sa inyo. Biro pa niya dito na ikinatawa naman ng Don. Kayo na lang yung irereto ko sa mga apo ko. Naku, malabo po yung naiisip niyo, Lolo Manuel. Bakit naman? Maganda at mabait kayong magkapatid. Hindi imposibleng magustuhan kayo ng mga apo ko. Imposible po. Dahil ngayon pa lang, ayaw na nila sa amin. Pinigilan ni Charmaine na mapasimangot sa lantarang disgustong pinapakita sa kanila ni Nanulan. Malay mo naman, iha. Makikita at makikita rin nila kung ano ang nakita ko sa inyong dalawang magkapatid. Nakangiting wika pa ni Don Manuel. Kayo po talaga, Lolo Manuel. Salamat po kasi ang bait-bait niyo sa aming magkapatid. Oo nga po. Segunda pa ni Charmaine kay Vanessa. O siya, magpahinga na tayo. Okay ba sa inyo ang kwarto nyo? Opo, okay na okay po. Ihahatid na po namin kayo sa kwarto nyo. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Sa may gazebo kasi sila nagkwentuhan. Huwag mo na akong alalayan, iha. Malakas pa ako. Mahihintay ko pa ang mga magiging apo ko sa tuhod. Nagtawanan na lamang sila sa hirit ng matanda. Pagkatapos ihatid ni na Charmaine si Don Manuel sa kwarto nito, ay nagpunta na rin silang magkapatid sa kwarto nila para mag-ayos ng mga gamit. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Charmaine, kaya maingat siyang lumabas ng kwarto para hindi magising ang ate niya. Naisip niyang magpunta na muna sa garden. Mabuti na lang na itour na kami ni Lola Manuel kanina, kaya hindi na ako maliligaw dito sa mansyon. Teka, iinom na muna ako ng tubig. Dumaan siya sa kusina para kumuha ng tubig. Ha? May tao ba dyan? Tanong ni Charmaine nang makarinig ng kaluskos sa kusina. Bigla siyang napalingon nang may matangkad na aninong sumandal sa pinto. Nolan? Halos matumba ang binata habang naglalakad papalapit. Those bastards. They put something in my drink. Animoy nahihirapang sambit nito. Ano? Sandali, maupo ka na muna. Mabilis niya itong inalalayan papunta sa upuang naroon. Tumawag tayo ng doktor. No. Mahina itong umiling. Napabuntong hininga si Charmaine. Kumuha siya ng tubig at inilapit yon sa lalaki. Uminom ka na muna. Ngunit bago pa nito mahawakan ng baso, ay bumagsak ang ulo nito sa balikat niya. Nulan! Just stay here for a moment. Bulong pa nito. Hindi malaman ni Charmaine kung matatawa o maiinis. Kanina lang ay halos palayasin sila nito sa mansyon. Ang bigat-bigat mo naman. Kahit ganon ay hindi niya ito iniwan. Paano kita dadalhin sa kwarto mo? Reklamo niya. Kahit hirap ay pinilit ni Charmaine na madala sa kwarto nito si Nulan. Napalunok siya at halos hindi niya mabuhat ang binata. Pero wala naman siyang ibang matawag sa oras na yon. Mabuti na lang at hindi kalayuan ang silid nito. Nandito na tayo sa kwarto mo. Ayos ka lang ba? Mahiga ka... Ah! Napatili siya nang masama siya sa pagbagsak ni Nulan sa kama. Help me. Animoy nahihirapang anas nito. Napatitig si Charmaine sa mga mata ni Nulan at natagpuan niya ang sariling tumatango. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Mukhang hindi maayos ang pakiramdam ng binata at tila may kung anong epekto dito ang nainom nito. Kinaumagahan, nawawala po yung kapatid ko, Lolo Manuel! Ha? Ate? Dahan-dahang iminulat ni Charmaine ang mga mata nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Nang mapatingin siya sa katabi, ay natutop niya ang kanyang bibig. Pilit pa niyang inaalala sa utak niya ang mga nangyari nang biglang bumukas ang pinto. Nulan! Nawawala si... Nabitin sa ere ang sasabihin sana ni Don Manuel nang makita siya. Charmaine? Nanlalaki ang mga matang bulalas pa ni Vanessa. Ate? Bago pa makakilo si Vanessa, ay mabilis nang nakalapit si Noah sa natutulog pang kapatid. Nulan, wake up! Ipaliwanag mo tong ginawa mo. May otoridad na sabi ni Noah habang niyuyugyog ang balikat nito. Kuya, ano bang problema mo? Disoriented pang tanong nito habang nagmumulat ng mga mata. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Asik pa ni Vanessa sa binata habang dinadaluhan nito ang kapatid. Natigilan si Nulan nang ma-realize nito ang sitwasyon.
Lolo, let me explain. Anito nang makita ang galit na ekspresyon ng abuelo. Marami kang kailangang ipaliwanag, apo. Vanessa, dalhin mo na muna yung kapatid mo sa kwarto niyo. Utos pa ni Don Manuel. Opo, halika na. Kaya mo bang tumayo? Nag-aalalang tanong ni Vanessa kay Charmaine. Nang mapaigik sa sakit ang kapatid, ay sinamaan nito ng tingin si Nolan. Kaya ko, ate. Kahit nahihirapan ay pinilit niyang tumayo habang nakabalot sa kumot ang katawan at inaalalayan ni Vanessa. Ikaw, magbihis ka at magtutuos tayo. Saad ng Don na binato pa ang unan kay Nolan. Pinagpahinga na muna si Charmaine ng ate Vanessa niya, kaya gabi na silang nagtipon sa library para pag-usapan ang namagitan sa kanila ni Nolan. Care to explain what happened last night, dear brother? Seryosong ekspresyon ng mukha na panimula pa ni Noah nung nandoon na silang lahat. Tumikhim si Don Manuel. Pakikinggan namin ang paliwanag mo, apo. Umattend po ako ng annual association gala kagabi. Hindi ko napansin na may nilagay na drug sa wine na iniinom ko. Panimula pa ni Nolan. At sino naman ang gagawa nun, apo? Kalaban po ng firm, lolo. Napag-alaman ko na ginawa nila yon para sirain yung reputasyon ko. Balak nila akong iset up sa isang babae at palabasin na sinamantala ko sa. Pero natunugan ko yung masamang plano nila. Kaya pinilit kong makauwi. Pagpapatuloy pa nito. Nakayuko lang si Charmaine habang nakikinig. Pinaglalaruan ang kanyang daliri. At sa kapatid ko mo ibinaling ang epekto ng drugs na yun sa'yo? Dama ng dalaga ang galit ng ate niya sa tono ng boses nito. Hindi ko yun sinasadya. Nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ko naman alam na nandun siya. I didn't mean to do that to her. 23 years old pa lang yung kapatid ko. Ni hindi pa nga siya nakakagraduate sa college. Paano kung mabuntis siya? Ate, huminahon ka na lang. Awat pa ni Charmaine dito. Paano, Charmaine? Pasensya na po kayo, Lolo Manuel, ah. Pero mali po talaga yata na tumira kami dito eh. Ang mabuti pa po, umalis na kami. Dapat yun na yung ginawa namin nung una pa lang. Hindi na sana nadisgrasya yung kapatid ko. Mahabang litanya pa ni Vanessa. I'm so sorry, iha. Apologetic na sabi pa ng matanda. Wala po kayong kasalanan, Lolo Manuel. Nagpapasalamat po kami ni ate sa pagpapatuloy at pagtulong niyo sa amin. Malungkot nang initian ito ni Charmaine. Pero mas makakabuti po siguro kung aalis na po kami dito. Wala ka na bang sasabihin, Attorney Nolan Alonto? Sarcastic na tanong pa ni Noah sa kanyang kapatid. Sinimangutan ito ni Nolan bago sabihin ang ikakagulat nilang lahat. Fine. Pananagutan ko ang nangyari sa aming dalawa. Ano? Nanlaki ang mga matang napatingin sa lalaki si Charmaine. That's my apo. Hindi ko kayo pinalaking tumatakas sa responsibilidad. Proud na wika pa ni Don Manuel. Hindi po ba pwedeng sa ibang paraan na lang? Mahina niyang tanong. Anong ibang paraan? Agad na tanong ni Vanessa. Ayokong mapilitan si Nolan na pakasalan ako dahil lang sa nangyari. Charmaine, paano kung nabuntis ka ha? Saad ni Vanessa. Hindi naman siguro ate. Nagyuko siya ng ulo dahil hindi niya kayang salubungin ang mga tingin ni Nolan. Hindi ako papayag na hindi ka panagutan ni Nolan, iha, kaya kailangan niyong magpakasal. Saad ng matanda na bakas sa muka ang kasiyahan dahil sa wakas ay may ikakasal na sa kanyang dalawang apo. Magpapakasal tayo sa huwes sa lalong madaling panahon. But you have to keep in mind na hanggang dun lang yun. Walang emosyong sabi pa ni Nolan. May kung ano namang kumurot sa dibdib ni Charmaine. As if naman naghahabol sa iyong kapatid ko. Ipapaalala ko lang sa'yo, attorney, na ikaw ang may atraso sa kapatid ko. Napatayo sa galit si Vanessa. Ate, huminahon ka lang. Maupo ka. Pagpapakalma ni Charmaine dito. Pasensya na po kayo, Lolo Manuel. Naiintindihan kita, iha. Pero huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan na maagrabyado kayo ng kapatid mo. Wika pa ng Don. Lolo, you know that I'm not that kind of person. Apo mo ko. React pa ni Nolan. Then make it right. Ayusin mo itong gulong ginawa mo. Napabuntong hininga naman si Nolan. Opo, Lolo. Aasikasuhin ko po kaagad yung kasal namin. Kakausapin ko si Judge Santos para ikasal kami. Good. 32 ka na. Kaya man up, brother. Sabay tapik pa ni Noah sa balikat nito. Shut up, kuya.
It's settled then. Magiging pamilya na tayo, Iha. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Nakangiting ginagap ng Don ang kamay niya. Salamat po, Lolo Manuel. Tugon pa nito. Agad ngang inasikaso ni Nulan ang kasal nila ni Charmaine sa huwes. Dahil sa impluensya ng mga kakilala ng pamilya Alonto, mabilis na naasikaso ang karamihan sa mga requirements. At dahil 23 pa lang si Charmaine, ay kinailangan ng parental advice para sa guardian niya na si Vanessa. Ikakasal ka na bukas, sambit ni Vanessa na ikinalingon ni Charmaine dito. Oo nga ate, I'm sorry kasi nangako ako sa'yo na magtatapos na muna ako at magtatrabaho para sa pangarap natin. Ayos lang yun, hindi mo naman sinasadya. At saka ako yung matanda sa ating dalawa, kaya ako na lang yung magtatrabaho para sa pangarap natin. Pero pangarap nating dalawa yun ate. Paano na? Mag-aasawa na ako. Ibig bang sabihin nun, magbabago na yung mga plano natin? Ganun na nga siguro, pero at least magkasama pa rin tayo. Tama ka ate, huwag mo akong iiwan dito ha. Siyempre naman, gusto ko na sanang umalis tayo dito pero dahil sa nangyari hindi na pwede. Kahit na hindi niya naman parehong sinadyang na magitan sa inyo ni Nulan, kailangan ka pa rin niyang panagutan. Natatakot ako ate. Huwag kang matakot, okay? Nandito lang ako. At saka kahit na ganun yung sinulan, hindi naman siya katulad ni Victor. Sa bagay, tama ka ate. Isa pa, magpapakasal lang naman kami sa papel. Tama, matulog ka na. Kailangan mo pa rin maging maganda sa kasal mo bukas kahit sa west lang yun. Good night ate. Sambit ni Charmaine bago pumikit. Maaga silang nagising kinabukasan para maghanda sa kasal. Sa huwes lang yun pero inayusan pa rin siya ng ate niya. Ayos lang ba yung itsura ko ate? Bagay ba sa akin tong damit? Tanong ni Charmaine habang pinagmamasdan sa salamin ang puting dress na suot niya. Bagay na bagay. Sagot pa ni Vanessa. Nagulat siya nung isang araw nang bigla na lamang may dumating na package sa mansyon. May binili palang damit sinulan para sa kanya, para suotin niya sa kasal. Huminga siya ng malalim para pawiin ang nararamdamang kaba sa kanyang dibdib. This is it ate, ikakasal na ako. Oo nga, hindi ko alam kung dapat kitang i-congratulate pero hangad ko pa rin yung kaligayahan mo Charmaine. Mangiyak-iyak na niyakap siya ng kanyang ate. Thank you ate. Tama ng drama, baka nakasimangot na yung groom mo pagdating natin dun. Natawa siya sa sinabi ng kanyang ate. Nauna na kasing nagpunta sa judge sinulan kaya susunod na lang sila dun. Habang papalapit ang sasakyan sa courthouse, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Charmaine. Parang kailan lang ay pinaplano niya ang pagbabalik sa pag-aaral. Ngayon, ikakasal na siya. At hindi niya alam kung ang lalaking pakakasalan niya ay magiging biyaya ba o panibagong pagsubok sa buhay niya. Huminga siya ng malalim. Bahala na. Anya sa isipan. Tahimik na tahimik ang loob ng opisina ni Judge Wilbert Santos nang dumating sina Charmaine at Vanessa. Agad na napatingin si Charmaine kay Nulan na nakatayo malapit sa bintana. Nakasuot ito ng simpleng itim na suit at gaya ng dati ay seryoso ang mukha. Nang maramdaman ito ang pagdating nila ay lumingon ito. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Let's get this over with. Mahinang sabi pa nito. Hindi alam ni Charmaine kung masasaktan ba siya or maiintindihan ang lalaki. Alam naman niyang hindi nito ginusto ang kasal na ito. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang seremonya. Naroon sina Don Manuel, Noah, Vanessa at ilang testigo lamang. Marriage is not only a legal union but also a commitment to respect and support one another. Pahayag pa ni Judge Santos. Tahimik na nakinig si Charmaine habang nakahawak sa maliit na bouquet na ipinadala rin ni Nulan. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat. Nulan Alonto, do you take Charmaine Baltazar as your lawful wife? Saglit na natahimik ang lalaki bago tumango. I do. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Charmaine. Hindi niya alam kung bakit. Charmaine Baltazar, do you take Nulan Alonto as your lawful husband? Napalunok naman siya. Muli niyang naalala ang lahat ng pinagdaanan nila ng ate niya. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Nulan. I do. By the authority vested in me, I now pronounce you husband and wife. Nagpalakpakan sina Don Manuel at Noah.
Samantalang si Vanessa ay mangiyak-ngiyak na nakangiti. Nag-abot ng kamay si Nolan sa kanya. Congratulations, Mrs. Alonto. Hindi malaman ni Charmaine kung matutuwa or kakabahan, ngunit tinanggap pa rin niya ang kamay nito. Congratulations to, attorney. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Charmaine ang bahagyang pagkurba ng mga labi ni Nolan. Hindi yun malawak ng ngiti, ngunit sapat na yun para makalimutan niya sandali ang kaba. At sa hindi malamang dahilan, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Charmaine. Oh, nasa na yung kiss the bride? Tanong pa ng Don. Natawa si Judge Santos. My bad. Kulang pala yung sinabi ko. You may now kiss the bride. Anito pagkaraan. Kinabahan si Charmaine sa narinig. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib nang humarap siya kay Nolan. Napapikit siya nang yumuko ito para magpantay ang mukha nila. At naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng labi nito. Ngunit napadilat si Charmaine nang dumampi ang labi ni Nolan sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mainis. Nang lingunin niya ang mga taong nakapaligid sa kanila, ay nakita niyang napapailing si Noah habang natatawa naman si Don Manuel. Sa pisngi lang, reklamo niya sa kanyang isipan. Pasimple niyang ipinilig ang ulo sa naisip. Congratulations sa inyong dalawa. Bati sa kanila ni Judge Santos pagkatapos ng kasal. Thank you, Judge. May inihanda po kaming konting salo-salo sa bahay. Invited po kayo at ang mga tauhan nyo. Pag-imbita ni Nolan dito. Salamat, iho. Sasabihan ko sila. Susunod na lang kami sa inyo. Sige, Judge. Mauna na kami sa inyo. Salamat ulit sa pagkakasal mo sa apo ko. Nakipagkamay dito si Don Manuel. Walang anuman po, Don Manuel. Tugon pa nito. Pagkatapos magpaalam, ay umuwi na sila sa mansyon para sa simpleng selebrasyon ng kasal. Makalipas ang ilang oras ng kainan, kwentuhan at pagbati mula sa mga bisita, isa-isa na ring nagsiuwian ang mga ito. Nang oras na para matulog, ay hindi malaman ni Charmaine ang gagawin. Charmaine, ano ka ba? Nahihilo na ako sa kakaparoot parito mo, maupo ka nga. Sita ni Vanessa sa kanya. Naupo siya sa tabi nito. Ate, kailangan ba talagang doon ako sa kwarto niya matulog? Hindi ba pwedeng dito pa rin ako sa tabi mo? Sabay yakap niya sa ate niya. Hindi pwede. Kahit na ganun yung sitwasyon, kasal pa rin kayo at mag-asawa na. Pero napilitan lang naman kaming magpakasal sa isa't isa, diba? Wala ka nang magagawa, Charmaine. Kasal na kayo kaya pumunta ka na sa kwarto niyo at magpahinga. Inaantok na rin ako. Kasi naman eh. Nagpapadyak siyang tumayo at nakangusong naglakad papunta sa pinto. Good night. Gumising ka ng maaga bukas para ipaghanda ng almusal yung asawa mo. Bilin pa ng ate niya. Bahala siya sa buhay niya. Tinawanan lang siya nito. Nagmamaktol na lumabas siya at nagpunta sa kwarto ni Nolan. Pagdating niya sa tapat ng pinto ay hindi niya malaman kung kakatok ba o bubuksan na lang yun. Pero bago pa siya makapagdesisyon, ay bumukas na yon at bumungad sa kanya ang salubong na kilay ni Nolan. What took you so long? Akala ko kailangan pa kitang sunduin sa kwarto ng ate mo eh. Anito tsaka siya tinalikuran. Hindi ba pwedeng doon na lang ako matulog? Alanganing tanong pa ni Charmaine. Hindi papayag si Lolo. Nasa magkahiwalay na kwarto tayo matutulog. Napayuko siya para ikubli dito ang pagmuso niya. Pinakasalan kita dahil ayokong sumama yung loob ni Lolo. Mahina yung puso niya, kaya hindi siya pwedeng magalit o magtampo. Okay. Nakayuko pa rin at mabigat ang mga paa na naglakad siya papunta sa kabilang bahagi ng kama. Hey, don't act as if may gagawin ako sa'yo. Hindi ko ugaling mamilit ng babae, okay? Bakit may nangyari sa atin? Kaya nga tayo nakasal ng wala sa oras eh. Saad ni Charmaine sa mahinang boses. Pero narinig pa rin yun ni Nolan. I didn't force you that night. Paano mo nasabi? Wala kang maalala kung paano nangyari yun eh. That's the effect of the drugs. Isa pa, hindi ko rin maalala na pinilit kita. Natigilan si Charmaine at napakurap-kurap habang nakatingin kay Nolan. So, kung sinasabi mo, pareho nating ginusto yung nangyari? Wala akong sinabi. Matulog ka na. Nagkumot ito, tsaka siya tinalikuran. Paano naman kaya ako makakatulog? Bulong niya tsaka nahiga na rin patalikod sa asawa. Sa una ay bibiling-biling sa kama si Charmaine, pero kalaunan ay nakatulog din ito. Tulog na siya? Mabuti naman hindi siya malikot matulog. Komento ni Nolan na nilingon saglit ang katabi.
Ngunit maya-maya ay nagulat ito nang bigla itong sipain ni Charmaine na ikinahulog nito sa kama. What the hey? Ba't ka naninipa? Asik nito kay Charmaine. Ngunit napamaang ito nang makitang tulog na siya. Inayos ni Nolan ang higa niya tsaka ng harang ng unan sa pagitan nilang dalawa. Pero wala yung epekto dahil nasipa pa rin ito ni Charmaine. Kaya naman kinabukasan ay hindi maipinta ang mukha ni Nolan. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo na malikot akong matulog. Nakayukong kagatlabing hingi pa ng paumanhin ni Charmaine. Sana sinabi mo sa akin in advance para napaghandaan ko. Now, I wonder kung paano nakakatulog yung ate mo nang katabi ka. Nakasimangot na sabi ni Nolan. Niyakap ako ni ate para hindi ako maglikot sa pagtulog. Anya sa mahinang boses. Nakita niya saglit na natigilan si Nolan bago ito ngumisi. So dapat ba yakapin kita para hindi mo na ako masipa? Mabilis pa sa 4:00 napailing siya. Hindi, sa couch o sa sahig na lang ako matutulog. Hindi naman pwede yun, iha. Pagtutol ni Don Manuel, kanina pa ang mga itong nakikinig sa usapan ng dalawa habang nag-aalmusal. Oo nga, Charmaine, may asawa ka na ngayon. Kaya pilitin mo na wag nang maging malikot sa pagtulog, okay? Okay, ate. Kumain ka na, hindi mo pa nagagalaw yung almusal mo. Puna ng ate niya sa platong nasa kanyang harapan. Sumubo si Charmaine ng sinangag at scrambled egg. Pero nang nguyain niya yon ay bigla siyang naduwal. Excuse me? Tumakbo siya papunta sa malapit na banyo. Nagkatinginan naman ang mga naiwan sa mesa. Susundan ko lang po si Charmaine. Paalam ni Vanessa. Sige, iha. Saad ni Don Manuel na tinapunan ng tingin si Nolan. Mukhang tama yung desisyon mong pakasalan si Charmaine, apo. What do you mean, Lolo? Kunot noong tanong pa ni Nolan. Oh, come on bro. You're smart, you should know. Mukhang sharpshooter ka, hindi lang sa kaso. Nakangising komento pa ni Noah. Nang mag-sink in dito ang ibig sabihin ng mga ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata. She's pregnant? Oo, mukhang nabuntis mo nga yung kapatid ko. Pero sasamahan ko siya mamayang magpa-check up para makasiguro tayo. Si Vanessa na ang sumagot sa tanong nito. Iha, maupo ka. Kumusta yung pakiramdam mo? Inalalaya ni Don Manuel si Charmaine na maupo. Ayos lang po. Medyo nahihilo lang po ako, Lolo. Anong gusto mong kainin? Kailangan kumain ka na muna. Sasamahan kayo ni Nolan sa ospital. Lolo, I have a meeting at the firm today. Angal pa nito. Mas importante pa ba ang meeting na yan kesa kay Charmaine at magiging anak nyo? Galit na tanong ng Don. Lolo Manuel, ayos lang naman po. Ako na lang po yung sasama sa kapatid ko. Babalitaan na lang po namin kayo. Singit pa ni Vanessa bago pa mag-away ang maglolo. Pasasamahan ko kayo sa driver. Pasensya na kayo, masyadong busy yung kapatid ko. Sabay tapik ni Noah sa balikat ni Nolan bago ito umalis. Coming from the workaholic CEO, habol pa ni Nolan dito. Pareho lang kayong magkapatid kaya wag na kayong magpasaringan. Mabuti na lang may bago na akong apo. Ako na lang yung sasama sa inyo sa ospital. Voluntaryo pa ng matanda. Salamat po, Lolo. Nginitian ito ni Charmaine. Nang mapabaling siya sa gawin ni Nolan, ay agad niyang iniwas dito ang kanyang tingin. Nagpunta sila sa ospital at nakumpirma nga doon na 4 weeks nang buntis si Charmaine. Kaya tuwang-tuwa si Don Manuel, habang siya naman ay hindi maintindihan kung ano yung mararamdaman niya. Ate, natatakot ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kakabahan. Magiging nanay na talaga ako. Hindi makapaniwalang tanong niya sa kapatid. Ngumiti ito at itinigil ang ginagawa. Pagkagaling nila sa ospital, ay namili ng lahat ng klaseng prutas si Don Manuel para sa kanya. Kaya ipinagbabalat siya ngayon ni Vanessa habang nasa gazebo sila. Oo, may panibagong buhay na dyan sa loob ng tiyan mo. Kaya mas kailangan mong ingatan yung sarili mo, okay? Hinaplos nito ang kanyang pisngi tsaka ipinagpatuloy ang ginagawa. Paano kung hindi pa ako handa? Kinakabahan ka, no? Sa umpisa lang yan. Sigurado ako na makakapag-adjust ka din kapag nandyan na yung baby mo. Isa pa, nandito naman kami ni Lolo Manuel, hindi ka namin pababayaan. Sinulan kaya? Tatanggapin niya kaya itong anak niya? Siguro naman. Kung hindi, hayaan mo siya, nandito naman ako. Napangiti naman siya sa sinabi ng kanyang ate. Thank you, ate. Love mo talaga ako. Kaya love din kita eh. Niyakap niya ito. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Makakasama yun sa bata.
Ipipili kita ng magandang babasahin dun sa library. Magpapaalam ako kay Lolo Manuel mamaya. Sige ate, nabasa ko nga na maganda raw basahan ng libro ang baby kahit nasa tiyan pa sila. Oo, dapat masaya ka lang palagi. Kasi mararamdaman nila kapag masama yung loob mo. Okay ate, hindi ko rin kakalimutan yung mga vitamins ko. Ganyan nga. Kainin mo na tong mansanas. Salamat, kumain ka rin. Samantala, hindi na malaya ni Charmaine na mula sa loob ng mansyon ay nakatanaw sa kanila sinulan. Bakit di ka nalang lumapit doon? Para hindi ka tingin ng tingin. Untag ni Noah sa kapatid. I'm not looking at her. Kaila niya. Talaga lang ha? Gusto mo bang makibalita? Why not ask her? Dagdag pa ng kuya niya. Bakit ang dami mo yatang oras ngayon, Mr. CEO? Sarcastic na tanong niya. Ikaw, akala ko ba may meeting at hearing ka today? Maagang natapos yung meeting. Oh, maaga mong tinapos. Ano bang gusto mong palabasin, kuya? Napipikong sikmat pa ni Nolan dito. Natawa si Noah sa naging reaksyon ng kapatid. Congratulations by the way. Tatay ka na, Attorney Alonto. Pumalatak siya tsaka nginisian ito. Baka gusto mo na ring mag-asawa na. Napag-iiwanan ka na eh. Whatever little bro. Hindi ko kailangan makapaghabulan sa'yo. Tinapik siya nito sa balikat tsaka siya nilayasan. Lakas mang asar. Bulong ni Nolan tsaka ibinalik ang tingin sa gazebo. Saktong napatingin sa gawi niya si Charmaine kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ang totoo ay umuwi siya ng maaga para malaman kung ano ang naging resulta ng check-up nito. Habang nasa meeting kanina, ilang beses na wala ang atensyon niya. Sa tuwing naaalala ang sinabi ng kanyang lolo, kusang bumabaling ang isip niya kay Charmaine at sa batang pwedeng dinadala nito. Pero nahihiya siyang lapitan ito. Kaya hinintay na lamang ni Nolan na mapagsolo sila ni Charmaine. Inumin mo tong gatas bago ka matulog. Hindi sumusulyap sa asawa na inilapag niya ang baso ng gatas sa bedside table. Para sa akin yan? Tanong pa nito. Of course, alangan naman na sa akin, diba? Ako ba yung buntis? Napamaang sinulan nang bigla itong tumawa. Why are you laughing? Kunot noong tanong niya. Sorry, na-imagine ko kasi na ikaw yung buntis at malaki yung tiyan. Pigil ang tawang sagot nito. Hindi nakakatawa. Nakakatawa kaya yun? Sorry. Sige na, iinumin ko na to. Ow! Hey, be careful. Mainit pa yan. Bakit di mo agad sinabi? I'm sorry. Napaso ka ba? Ayos lang. Hindi naman masyado. Salamat dito sa gatas ha. Matutuwa si baby. Napatitig sinulan kay Charmaine na nakangiting hinihimas ang impis ng tiyan. Matulog ka na pagkatapos mong inumin yung gatas. Masama raw sa buntis yung magpuyat. Pagkasabi nun ay nahiga na siya sa kama patalikod dito. Okay, salamat ulit. Good night. Narinig pa niyang tugon ni Charmaine. Hindi na malaya ni Nolan na nakatulog siyang nakangiti. Nang mga sumunod na araw ay naging maselan ang paglilihi ni Charmaine. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang ate Vanessa para alagaan siya. Maayos na ba yung pakiramdam mo? Tanong ng ate niya. Oo ate, nawala na yung hilo ko. Ang hirap palang maglihi ano? Oo, lalo na at first baby mo yan. Maswerte yung mga babaeng hindi maselan na magbuntis. Maswerte din ako kasi nandyan ka para sa akin. Nakangiting niyakap niya ito. Asus, nambola ka na naman. Paano ba naman kasi, yung magaling mong asawa? Mas importante pa ang mga kliyente niya at mga kasong hawak niya. Ate, ano ka ba? Baka marinig ka niya. Napalinga siya sa paligid. Nasa kusina kasi sila. Kaya naisip niya na baka biglang sumulpot doon sinulan at marinig sila. Totoo naman. Pero at least, hindi siya katulad ni Victor. Kaya nga ate, makakahanap ka rin ng lalaking deserve mo. Ginagap niya ang kamay nito. Tama na nga yung drama. Kainin mo na ang lugaw para mainitan yung tiyan mo. Okay, salamat ate. Dahan-dahan, baka mapaso ka. Ate talaga, hindi na ako bata, no? Oo nga, parang kailan lang ang liit-liit mo pa. Ngayon, magkakaanak ka na. Anong niluto ni Manang? Sabay silang napalingon sa bagong dating na sinulan. Himala, hindi siya umalis ngayon. Bulong ni Vanessa. Pasimple itong siniko ni Charmaine. Hindi pa nakakapagluto sila Manang. Pero may nilutong lugaw si ate. Gusto mo? Alok niya sa asawa. Saglit siyang tinignan nito tsaka umiling. Hindi, sa labas na lang ako kakain. Pagkasabi nun, ay tumalikod na ito at umalis. Napanguso naman siya. Aalis pa rin siya kahit Sabado.
Hayaan mo siya. Ako na lang yung sasama sa'yo sa check-up mo sa doktor. Voluntaryong saad pa ni Vanessa. Salamat ate. Sige na, kumain ka na. Hindi alam ng dalawa na naroon pa si Nolan kaya narinig sila nito. Sinamahan siya ng ate niya sa ospital para magpa-check up pagkatapos nilang kumain. Next, pwede na po kayong pumasok sa loob. Anunsyo ng nurse na assistant ng OB. Okay, salamat. Excited na akong marinig yung heartbeat ng baby mo. Saad ni Vanessa. Ako din ate. Ha? Pagpasok nila ng klinik ng OB, ay kumunot ang noo ni Charmaine nang mamukhaan ng doktor. Good morning. Natigilan din ng doktor nang makita silang magkapatid. Terence? Bulalas niya. Charmaine, ikaw ba yan? Akala ko kapangalan mo lang yung pasyente ko. Manghang komento nito. Long time no see. Doktor ka na pala ngayon. Hindi niya inaasahan na ang dating kaklase nung high school ang magiging OB niya. Yes. At ikaw, mami ka na pala ngayon. Maupo kayo. Salamat. Ate, natatandaan mo ba si Terence? Baling niya sa ate niya pagkaupo nila. Oo, siya yung lagi mo kasama dati nung high school. Yes ate, pangarap ko talagang maging doktor. Hindi ko lang akalain na sa pagiging OB ako mauuwi. Sandali, sisimulan na natin yung check-up mo, Charmaine. Base sa records mo, nasa 8 weeks ka na, tama? Tanong pa ni Terence. Yes, sagot ni Charmaine. Good, posible na nating marinig yung heartbeat ng baby mo ngayon. Agad na nagliwanag ang mukha ni Charmaine. Talaga? Hindi maitago ang excitement sa boses niya. Ngumiti si Terence. Mukhang mas excited ka pa kaysa sa ibang mga pasyente ko. Siyempre naman, first baby ko to, no? Okay, humiga ka dito. Sumunod si Charmaine habang umupo naman si Vanessa sa tabi nito. Matapos lagyan ng gel ang kanyang tiyan ay sinimula ni Terence ang ultrasound. Tahimik na napuno ang silid habang nakatutok silang lahat sa monitor. Ilang segundo pa ang lumipas bago biglang umalingaw-ngaw ang mabilis at malakas na tunog. Napasinghap si Charmaine. Ate, namumuo ang luha sa mga mata niya habang nakatitig sa screen. Napahawak din si Vanessa sa kamay ng kapatid. Heartbeat ba yan? Mahina nitong tanong. Tumango si Terence. Yes, malakas at normal ang tibok ng puso ng baby. Hindi mapigilan ni Charmaine ang mapangiti habang pinapahid ang luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Baby ko talaga siya. Bulong niya. Saglit na napatitig si Terence sa kanya bago ngumiti. Congratulations, Mommy. Mukhang healthy naman si baby. Salamat, Doc. Walang anuman. At para sa kaalaman mo, ikaw pa rin yung pinakamadaldal kong kaklase nung high school. Aba, hindi kaya. Protesta pa ni Charmaine. Talaga ba? Natatawang singit ni Vanessa. Doc, kung alam mo lang kung gaano pa rin kadaldal yung kapatid ko hanggang ngayon. Ate! Reklamo ni Charmaine habang nagtawanan naman ang dalawa. Matapos resetahan ng mga vitamins na kailangan niya at ilang payo, hinatid sila ni Terence sa labas ng klinik nito. Mag-iingat kayo, sabi nito. Salamat Terence, masaya akong makita ka ulit. Nakangiting niyakap ito ni Charmaine. Ako din, paano? See you sa next check-up mo. Anito habang hawak ang dalawang kamay niya. Bago niya pa masagot ang sinabi ni Terence, ay nagulat siya nang biglang may humila sa kanya papalayo at umakbay sa kanya. There will be no next time. Magpapalit ng ubi ang asawa ko. Madilim ang mukhang sabi ni Nolan. Nolan, anong ginagawa mo dito? Gulat rin na tanong dito ni Vanessa. I'm here for my wife. Nolan, si Terence, dati kong kaklase at kababata. Terence, siya si Nolan, ang daddy ng baby ko. Pakilala ni Charmaine sa dalawang lalaki. Hi, nice meeting you. Inilahad ni Terence ang kamay kay Nolan. Pero hindi yun pinansin ng lalaki. Same here. Magpapalit kami ng OB. Gusto ko na babae yung maging doktor ng asawa ko. Seryoso pa rin ang mukha nito. Nolan, si Terence na yung OB ni Charmaine. Bakit kailangan pang magpalit? Sansala ni Vanessa sa sinabi nito. Oo nga, okay naman na ako kay Terence kasi kilala ko siya eh. Segunda niya sa kapatid. I understand him, Charmaine. Ayos lang. Ire-recommend kita sa kakilala kong babaeng OB. Nakangiting saad pa ni Terence. Good, and thank you. Aalis na kami. Iginiya siya ni Nolan paalis. Sandali, pigil niya dito. See you next time, Terence. Salamat ulit. Sure, i-chat mo lang ako. Mag-iingat kayo. Salamat. Bye. Nakangiting kinawayan niya ito. Let's go. Tuluyan na siyang iginiya palabas ng ospital ni Nolan. Napasunod na lang ang ate Vanessa niya sa kanila. Nagtataka si Charmaine sa biglaang pagsulpot at ikinikilos ng asawa.
Pero ipinagkibit-balikat niya na lamang ito. Pagka-uwi sa bahay ay wala pa ring imik si Nolan. Nagtataka naman si Charmaine kung bakit ito naroon sa ganoong oras dahil kadalasan ay halos late na itong umuuwi galing sa law firm nito. Kumusta naman yung naging check-up mo, Iha? Tanong pa ni Lolo Manuel. Okay naman po, Lolo. Healthy daw yung baby. Nakangiting sagot niya. Kumain ka pa ng marami para maging healthy kayo pareho ng apo ko sa tuhod. Okay po, Lolo. Alam niyo po ba, kababata ko po yung OB ko sa klinik. Masayang pagkukwento niya. Hindi na siya ang OB mo. Singit pa ni Nolan. Bakit naman? May problema ka ba, apo, sa doktor na yon? Nagtatakang tanong ng matanda. Baka po kasi dahil lalaki si Terence, saad ni Vanessa. Oh, lalaki yung OB at kaibigan mo, Iha. Baling kay Charmaine ang Don. Opo, Lolo. Pero mabait naman po siya at komportable naman po ako sa kanya. Pero ako, hindi komportable. Sabay silang napatingin kay Nolan. Apo, normal na ngayon ang lalaking OB. Yes, Lolo. Pero mas maganda pa rin yung babae yung doktor niya. Giit pa nito. Nagsiselos ka ba, apo? Tanong ni Don Manuel na ikinasamid ni Nolan. Naku, eto tubig, uminom ka. Inabutan ito ni Charmaine ng basong tubig. Thank you. Anito sabay iwas ng tingin. Welcome. Nginitian niya ito kahit hindi naman ito nakatingin sa kanya. Sayang hindi ka umabot kanina. Hindi mo narinig yung heartbeat ni baby. Sa susunod na lang. Sabi ni Nolan na ikinagulat niya. Napakurap si Charmaine, hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya. Si Nolan mismo ang nagsabing sasama ito sa susunod. Kung ilang buwan na silang magkasama sa iisang bahay, ngayon lang niya nakita ang ganitong interes nito sa kanyang pagbubuntis. Sasamahan mo si Charmaine magpa-check up sa susunod? Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa. Yes. Tipid na sagot nito. Aba himala, anong nakain mo, apo? Ngayong tanghali pa lang wala ka na sa law firm. Ngayon lang nangyari to, ha? Saad pa ni Don. May kailangan lang po akong asikasuhin dito sa bahay, Lolo. Tugon nito sa abuelo. Talaga? Ano naman? O mas tamang sino? May himig panunodyo na tanong ng Don. Stop it, Lolo. Excuse me. Tapos na po akong kumain. Maiwan ko na kayo. Anito pagkatapos ay tumayo na at umalis ng dining room. Nakita ni Charmaine na nagkatinginan si Lolo Manuel at Ate Vanessa niya. Sabay tawa ng mga ito. Ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain, imbis na mag-usisa kung bakit pinagtatawanan ng mga ito ang asawa niya. Bandang hapon, habang nasa sala si Charmaine, biglang tumawag si Terence para kumustahin siya. Kumusta ka na? Hindi ka na ba masyadong nahihilo? Tanong pa ni Terence sa video call. Mas okay na ako ngayon, nakangiting sagot ni Charmaine. Napaangat ng tingin si Nolan mula sa binabasa nitong dokumento. Nagtaka si Charmaine kung bakit sa sala ito nagtatrabaho. Samantalang palagi itong nasa kwarto o sa library kapag nasa mansyon. Si Terence ba yan? Tanong pa nito. Oo, sagot niya dito. Tahimik itong tumayo at lumapit. Bakit video call? Napakurap si Charmaine. Ha? May problema ba dun? Natawa si Terence sa kabilang linya. Attorney, check up lang naman yung pinag-uusapan namin. Di ba hindi na ikaw yung OB ng asawa ko? Tanong nito sa doktor. Napakurap-kurap si Charmaine habang nakatitig sa mukha ni Nolan. Kakaiba kasi ang epekto sa kanya nang sambitin nito ang salitang asawa ko. Hindi naman ito ang unang beses na tinawag sa nitong asawa sa harap ng ibang tao. Ngunit ngayon ay parang may kung anong init na kumalat sa kanyang dibdib. Mabilis niyang iniiwas ang kanyang isip doon. Wait, wala kang dapat ikaselo sa akin, attorney. Magkaibigan lang kami ni Charmaine. Natatawang itinaas pa ni Terence sa mga kamay. Hindi ako nagsiselos. Naiingayan lang ako kasi nagtatrabaho ko dito. Palusot pa nito. Hindi makapaniwala si Charmaine. Nanabulol ang alam niyang matinik na abogado. Pasensya na. Sige, doon na lang ako sa gazebo. Makikipag-usap kay Terence. Akmang tatayusan ng pigilan siya ni Nolan sa braso. No, dito ka lang. Dito ka na lang makipag-usap sa kanya. Anito, sigurado ka? Oo. Okay, hindi na lang ako masyadong mag-iingay. Medyo lumayo siya sa kanyang kinauupuan. Habang nakikipag-usap siya kay Terence ay napatingin siya kay Nolan. Habang nahuhuli niya itong animoy nakikinig, kaya tinapos na niya ang video call sa kababata. Nang sumunod na araw ay nagulat si Charmaine nang bigla siyang ayain ni Nolan na mamili ng mga gamit ng baby sa mall kahit na hindi pa nila alam ang gender nito. Namimili sila ng may ginang na lumapit kay Nolan. Attorney Alonto, naalala niyo pa ba ako? Tanong nito. Mrs. Monteverde, kumusta po? It's been a while.
Habang kausap ni Nolan ng babae, nakalayo ng kaunti si Charmaine. Pagbalik ni Nolan ay may nakita itong lalaking sales clerk na masayang nakikipag-usap kay Charmaine. Bagay po sa inyong kulay na ito, ma'am. Lalong lilitaw yung ganda nyo. Nakangiting komento nito sa floral dress na hawak ni Charmaine. Salamat. Sige, kukunin ko na to. Nakita ni Nolan ang paraan ng pagngiti ng sales clerk kay Charmaine. Masyado itong komportable at lalong hindi nito nagustuhan ang paraan ng pagtawa ni Charmaine sa biro nito. Paglapit ni Nolan, kinuha nito agad ang shopping cart. Tapos ka na ba? Hindi pa. Tapos na. At dire-diretso itong naglakad papunta sa cashier. Nolan! Bibilhin na natin. Hindi pa ako nakakabili ng mga damit ni baby. Nakapili na ako. Ha? Alin? Lahat. Napanganga na lamang si Charmaine nang kumuha nga si Nolan ng halos lahat ng klase ng mga baby clothes at iba pa na naroon. Pagka-uwi nila sa bahay ay sinabi niya sa ate niya ang napapansin sa asawa. Alam mo ate, ang weird na mga kinikilos ni Nolan nitong mga nakaraan. Anya habang nag-aayos ng mga gamit sa nursery room na ipinagawa ni Lolo Manuel. Weirdo talaga. Imagine, bilhin ba naman niya yung lahat ng mga to? React pa ni Vanessa. Kaya nga ano bang problema niya? Baka na-excite na rin siya sa magiging anak niyo. Lumalaki na yung tiyan mo. Kaya baka nag-sink in na sa kanya na magiging tatay na talaga siya. Sabay kibit balikat ng ate niya. Sa bagay, mukhang magiging mabuting tatay siya, no? Napapangiting sabi niya. Oo nga, mukhang selosong asawa din. Ha? Kanino naman siya magsiselos? At saka bakit naman? Nilinaw naman niya sa akin bago kami ikasal na wala akong aasahan sa kanya. Malay mo, nagbago na sa ilang buwan na magkasama kayo. Gaya na lang ng feelings mo. May himig na panunod yung sabi ng ate niya. Ate naman! Ano? Namumula ka oh? Hindi kaya, mainit kasi. Aircon itong nursery kapatid. Ewan ko sa'yo ate. Tinalikuran niya ito para itago ang pamumula ng muka. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa sandali, hindi niya napigilang maalala ang ginawa ni Nolan sa mall. Mula sa pagsama nito sa check-up, pakikinig sa heartbeat ng baby sa susunod, hanggang sa pagpili ng halos lahat ng mga gamit ng anak nila. Napangiti siya. Siguro nga, unti-unti nang tinatanggap ni Nolan ang pagiging ama. At hindi niya alam kung bakit pero umaasa siyang hindi lang yon ang unti-unting tinatanggap nito. Nagising si Charmaine dahil sa matinding cravings niyang kumain ng mangga. Napamulat siya ng mga mata at napatingin sa digital clock sa tabi ng kama. 2:00 ng madaling araw pa lang. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Nolan na mahimbing na natutulog sa kabilang bahagi ng kama. Ngunit sa kasamaang palad, pagsayad pa lang ng paa niya sa sahig ay nakaramdam na siya ng bahagyang hilo. Napahawak siya sa gilid ng kama. Charmaine? Napalingon siya sa katabi. Gising na si Nolan at nakaupo na sa kama habang nakakunot noo itong nakatingin sa kanya. Masama ba yung pakiramdam mo? Nagugutom lang ako. Alanganing sagot niya dito. Gutom ka? Nahihiyang tumango si Charmaine. Sobrang nagkikrave ako ng mangga. Ilang segundo siyang tinignan ni Nolan. Pagkatapos ay tumayo ito. San ka pupunta? Nagtatakang tanong niya dito. Bibili ng mangga. Napakurap si Charmaine. Ngayon? Gusto mo ng mangga, diba? Oo, pero 2:00 na ng umaga eh. So? Parang walang malaking bagay na kinuha nito ang susi ng sasakyan. Nolan, matulog ka na. Bukas na lang. Awat ni Charmaine sa kanyang asawa. Hindi ka makakatulog yan hanggat hindi nawawala yung cravings mo. Bakit parang alam na alam mo? Nag-research ako. Talaga? Nag-research ka? Napairap si Nolan na tila naiinis sa sarili nito dahil nabuking niya ito. Sabi sa nabasa ko, mahirap daw kapag hindi nasusunod yung cravings ng buntis. Hindi napigilan ni Charmaine ang mapangiti. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang katotohanang 2:00 ng umaga pa lang ay handa ng maghanap ng mangga si Nolan o ang katotohanang naglaan ito ng oras para mag-research tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kinaumagahan, hindi ba sasabay sa ating mag-almusal si Nolan? Tanong ni Don Manuel. Natutulog pa po siya, Lolo. Alanganing imporma pa ni Charmaine. Talaga? Himala ata at tinanghali siya sa higaan. Nagising po kasi siya ng madaling araw para maghanap ng mangga, Lolo. Nag-crave po kasi ako kaninang 2:00 po eh. Talaga?
Naghanap siya ng mangga para sa'yo? Hindi makapaniwala ang tanong pa ni Vanessa. Oo, ate. It seems someone is loosening up, ha? Nakangising komento pa ni Noah. Aba, very good ang apo ko, ah. Pero mukhang may kailangan akong gawin. Nangingiting wika pa ni Don Manuel. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Kunot noong tanong pa ni Charmaine. Ang mabuti pa, iha, ipaghanda mo ng almusal ang asawa mo at dalhin sa kwarto. Anito, imbis na sagutin ang kanyang tanong. Sige po, Lolo. Tulungan na kita. Voluntaryo ng kanyang ate. Sige ate, salamat. Pagkatapos nilang kumain, ay dinalhan nga ni Charmaine ng pagkain sa kwarto sinulana. Nasanay na siyang katabi ito sa kama. Pero nagagawa niya ng pigilan ang sarili na manatili sa kaliwang bahagi ng kama na hindi ito nasisipa. Pagpasok ni Charmaine sa kwarto, ay nakita niyang mahimbing pa ring natutulog si Nulan. Inilapag niya ang almusal sa bedside table at napansin ang isang supot sa nightstand. Kunot noon niya itong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil punong-puno ito ng mangga. May nahulog ding mga resibo. Napatingin siya sa mga oras na nakalagay doon. 2:17 a.m., 2:43 a.m., 3:12 a.m. Tatlong magkaibang tindahan. Napatingin si Charmaine kay Nulan. 3 lugar ang pinuntahan nito para lamang makahanap ng mangga. Maya-maya ay nagmulat na ng mga mata ang lalaki. Anong oras na? Paus nitong tanong. 10:00 na. Late na ako. 3 tindahan talaga yung pinuntahan mo? Sumulyap ito sa mga resibong hawak niya. Naubusan sa unang 2 eh. Tugon pa nito. Pwede mo naman akong hindi pagbigyan, pero ginawa mo pa rin. Sandaling natahimik si Nulan bago umiwas ng tingin. Dinadala mo sa sinapupunan mo yung anak ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Charmaine at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano yung isasagot. Dinalhan kita ng almusal. Kumain ka na. Sabi na lamang niya at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Paglabas ni Charmaine sa kwarto ay agad siyang sinalubong ng mapang-asar ng ngiti ni Noah at Vanessa. Bakit ganyan kayo makangiti? Nakangusong tanong niya sa dalawa bago lagpasan ng mga ito. Kailan pa nagkasundo ang dalawang yun? Tanong pa niya sa sarili habang naglalakad pababa ng hagdan. Samantalang bandang hapon ay inaya ni Don Manuel si Nulan sa hardin. Hindi na siya nakapasok sa law firm at nagbili na lang sa kanyang assistant na ipadala sa kanya ang mga papeles na kailangan niyang pag-aralan. Nulan, Lolo, aminin mo, nung una, ginawa mo lang yon para sa batang dinadala ni Charmaine, hindi ba? Tanong sa kanya ng kanyang lolo. Tumango siya. Pero ngayon, sigurado ka bang para lang sa bata? Makahulugang tanong pa nito. Natigilan si Nulan. Hindi siya agad nakasagot. Naaalala niya ang gabing naghanap siya ng mga mangga. Ang mga check-up na hindi niya pinapalampas. At ang paraan ng pagbilis ng tibok ng puso niya tuwing umingiti si Charmaine sa kanya. Napabuntong hininga si Nulan. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi na lang para sa bata ang lahat. Dahil mahal na niya si Charmaine. Nang gabing yon ay nadat na ni Charmaine si Nulan sa balkonahe. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Charmaine sa kanya. Hinihintay kita. Nakita niyang nagulat ito at tahimik silang nagkatitigan. Charmaine, may aaminin sana ako sa'yo. Hindi makapaniwala si Nulan na nakakaramdam siya ng kaba sa mga oras na yon. Samantalang sa korte ay ni minsan hindi siya kinabahan. Huminga siya ng malalim bago siya nagpatuloy. Nung una, pinakasalan kita dahil sa responsibilidad. Napayuko siya at napakamot ng batok niya. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Naghanap ako ng mangga ng 2:00 ng umaga. Napatawa naman si Charmaine. Nulan, hindi dahil buntis ka, kundi dahil ayokong may mga bagay na magpapalungkot sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa. Nung una, nangibabaw yung trust issue ko. Namatay kasi si Daddy dahil sa babaeng nanloko sa kanya. Maaga kasing nawala si Mommy. Pero ngayon, I realize na hindi ka ganong klaseng babae. Mahal na kita, Charmaine. Nakahinga ng maluwag si Nulan nang masabi niya yon.
Nakita niya na natulala si Charmaine sa kanya. Pagkatapos, ay unti-unting umiti. Akala ko hindi mo nasasabihin. Natigilan si Nolan. Ibig sabihin, mahal din kita. Sambit pa ni Charmaine. Hindi na napigilan ni Nolan ang kanyang sarili. Sinapo niya ang magkabilang pisngi ng asawa, tsaka ito siniil ng halik. Pagkaraan ng ilang buwan, congratulations! Sabi ni Noah na naipanalo mo daw yung latest na kasong hawak mo. Bati ni Charmaine sa kanyang asawa. Salamat. Ikaw ba ang naghanda nito? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang mga pagkain sa mesa. Oo, nagpatulong ako kay ate. Maupo ka na. Pinatawag ko na sila Lolo Manuel. Natigilan siya nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang tiyan. Hey, are you okay? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Nolan. Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Your water broke! Bulalas nito habang nakatingin sa kanyang binti. Oo nga, manganganak na ako! Manganganak na si Charmaine! Lolo! Kuya! Vanessa! Kalma! Aw! Ang sakit! Daing pa niya. Inhale! Exhale! Dadalhin kita sa ospital, okay? Okay. Sinunod niya ang sinabi nito. Humahangos naman na magkakasunod na bumaba ng hagdan sina Lolo Manuel, Noah at Vanessa. Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang kami sa ospital. Habol pa ni Lolo Manuel. Sige po, Lolo. Mabilis na umikot papunta sa driver's seat si Nolan pagkatapos nitong ipasok si Charmaine sa kotse. Nakahanda na sa kotse ang mga kailangan niya sa panganganak, kaya pinasibad na ni Nolan ang sasakyan paalis. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Charmaine. Nolan, sambit niya, andito lang ako. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito habang dinadala ito sa delivery room. Habang nanganganak sa loob ng emergency room ang asawa, ay paruot pa rito sa labas si Nolan. Kumalma ka nga at maupo ka na muna dito, apo. Saway ni Don Manuel sa kanya. I can't, Lolo. Kinakabahan ako. Magiging maayos din ang lahat. Malakas ang loob ng kapatid ko. Kaya makakapanganak siya ng maayos, okay? Sabi pa ni Vanessa. Dapat kasi sumama ka na lang sa loob. Dagdag pa ni Noah sa kanya. Ayoko. Baka kabahan siya kapag nasa loob ako. O baka ikaw yung himatayin. Pang-aasar pa ni Noah. Whatever, kuya. Maya-maya pa ay may nurse nang lumabas mula sa emergency room. Congratulations, sir! It's a healthy baby girl and boy. Nakangiting nito. Napamaang sinulan sa nurse. Do I hear it right? The baby is a girl and boy? Tumango ang nurse. Hindi niyo po ba alam na kambalang anak niyo, sir? Maiwan ko na po muna kayo. Pagkaalis ng nurse ay tumingin siya sa mga nakaupo sa bench. Alam niyo ang tungkol dito? Kunot noong tanong niya. Surprise! Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napailing na lamang sinulan. Maya-maya lang ay pwede na nilang makita sa nursery ang kambal. Nang unang makita ni Nolan ang kambal ay hindi siya agad nakapagsalita. Napakaliit na mga ito. Isa ay kahawig ni Charmaine at ang isa naman ay siya ang pinagmanahan. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay wala siyang panalong kaso na maihahambing sa sandaling yun. Pagkaraan ng ilang oras ay inilipat na rin sa private room si Charmaine. Hi, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong pa ni Nolan sa kanya. Maayos naman. Nakita mo na ba sa nursery yung kambal? Nakangiting saad niya sa asawa. Yes, ang cute nila. Ikaw kinunsaba mo yung doktor para hindi ko malaman na kambal yung anak natin. Sorry, gusto kitang i-surprise. Na-surprise talaga ako. May prinsesa at prinsipe na pala ako. Thank you. Napapikit siya ng halikansa nito sa noo. Mas lalo tuloy ako nai-inlove sa'yo. I love you so much, Charmaine. Pangako, magiging mabuting ama ako sa mga anak natin at asawa para sa'yo. I love you so much more, Nolan. Ako din. Aalagaan ko at mamahalin kayo ng mga anak natin. Hinagkan siya nito muli sa ulo. Mula sa isang kasal na nagsimula sa responsibilidad, natagpuan nila ang isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. At ngayon, kasama ang kanilang mga anak, handa na silang harapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa at pamilya.
At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig at nakakatuwang pag-ibig ni Charmaine at ni Nolan. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.